Maganda araw po muli, mga kabansa, at tuloy nating inaasikaso mga issues, no, na sa aking pananaw ay substantial sa ating hindi lamang kabuhayan, kundi sa ating pagtitibay ng demokrasya, free speech, and exercise of the freedom of expression, assembly, sa isang demokrasya tulad ng Pilipinas. No? Sabi nga nila, ang takot ay nasa isip lamang. Alam niyo po, mga kabansa, ang pinakamalaking promotor, spreader ng fake news nanggagaling sa gobyerno ng Pilipinas ay itong mainstream media. No? Na alam naman natin ay kontrolado ng mga oligarko, intereses ng mga oligarko at mga banyagang intervenors, mga nakikialam. Pero ako'y natutuwa na ang pananaw pala sa labas ng bansa kung ano nangyayari dito sa atin, sa loob ng Pilipinas. Sa mata ng Asia Times, ito pong Asia Times galing sa Bangkok pero nilipat ang main office nila sa Hong Kong. At ito po ay predominantly Western, no? May British influence po dito. Meron silang bureau sa Seoul, sa Beijing, Singapore at New York. Pero yung headline nila noong June 17 ay nakapukaw sa aking atensyon. Philippine naval upgrade, more of spectacle than strategy. Ang translation po sa Islang yan, mas showbiz daw ang dating kesa estratehiya involving foreign relations. But ano ba nangyari noon? Ito pong pagtaas ng mga conflict dito sa South China Sea necessitates, understandably, the advancing of naval modernization, strategy center. Pero mukhang puro signal, puro optics, alliances, and alignment rather than actual deterrence. Pero hindi naman natin masisisi dahil wala naman talagang actual deterrence required. Dahil wala ho. Kayo ba may alam na kaaway ng Pilipinas na maaari tayong sakupin right now? Baka ho, actually, nasakop na tayo. Alright. Kasi nagkaroon ng report na ang Philippine Navy ay nag-launch ng first Raha Soliman class offshore patrol vessel in Ulsan, South Korea, making a significant step in our maritime modernization. Kabansa. Pero, napansin na Asia Times, pero bakit walang command infrastructure? Hindi po integrated, ika nga. Lahat ho yan, mga kabansa, dapat integrated ang kilos. Yung tinatawag na command control. So, talaga bang deterrence o showbiz lang ang dating? Dahil ho dito sa mga ginagawa ni Tariela at saka ng kanyang kaibigan na si Raymond Powell, ay nagtatanong-tanong na po ang iba sa akademya kung bakit itong strat-based na kolaborasyon noong nasirang Albert de Rosario at ni Manny Pangilinan ay kating-kate, mga kabansa, at nag-hire pa ng isang foreign fellow, senior fellow, sa katauhan ng isang dating Air Force Colonel na si Raymond Powell.
lagi hong kakuntsama dyan, sa kanilang mga assertive transparency daw. Ang PCG, Commodore na si J. Tariela. Tinawag ko nga yan sa isa kong column na, kung may Lone Ranger, dapat may tonto. Hindi ho ba? So, pero ano nangyayari? High profile, high visibility assets such as frigates, OPVs, no? Light combat aircraft, no? Ano ba ibig sabihin ng OPV na nga? Patrol vehicle. To effectively respond to yung sinasabi nilang China's gray zone challenges. Ito po kasi yung BRP Raha Sulaiman is the first of 6 ships procured from South Korea's Hyundai Heavy Industries under a 2022 contract aimed at reinforcing the country's overstretched fleet. Kakaunti na ho ating mga barko ay sagad na sagad ang gamit. So yan mga kabansa, no? The ship is built for maritime security operations within a 5,500 nautical mile range, mahaba ang range, and a 30-day endurance, pwede siyang mawala na isang buwan, prolonged operational capability. Sa ngayon, ang pinakamalakas niya sistema ay yung BrahMos missile system na para bang maging centerpiece ng ating bansang military modernization. Pero ang submarino, mga kabansa, dahil tayo ay archipelago, ang pagbili ng submarino is still in the early planning stage. So ano ang nakikita dito ng Asia Times? Yun ang importante. Ang sinasabi, mga kabansa, missile ang orientation ng ating deterrence, hindi Navy. So ito will be useful only sa mga fixed nearby targets such as the contested Scarborough Shoal. Pero wala itong credible tools for flexible or long-range deterrence. Anyway, ang tanong na sa Times ay baka gustong bisitahin ng Pilipinas ang mga pagkuha ng submarino instead. Yung mga stealth investments appear to be mismatched sa budget daw. At yung emphasis sa diplomatic visibility through multilateral defense engagement ay kulang-kulang. Anong ginagawa ng Pilipinas? We have been signing military access agreements with U.S. allies, Japan, Australia, New Zealand, with the possibility of maintaining a high tempo of high publicity multi-national naval exercises in the South China Sea. Pero hindi klaro whether these allies kakampi when push comes to shove in the South China Sea will come to the aid of the Philippines. During past incidents with China, even the U.S., its most capable and only treaty partner, has more than once prioritized its broader strategic interest over Philippine concerns. Ayan. So, mukhang heavily biased ang ating
pag-procure ng mga equipment hindi sa kung ano ang pangangailangan ng Pilipinas, kundi kung ano pagtatapat natin at i-merge natin sa mga allies na sasama sa atin. Kung sakali man na merong mangyari sa Pilipinas, katulad ng nangyayari sa Iran ngayon. Pero ang taong bayan, mga kabansa, ay listado na itong kalokohan ni Marcos. No? In fact, 75, sabi nila, 75% daw support political candidates who assert our sovereign rights against China's aggressive actions in the South China Sea. In fact, may sinabi lang si Inday Sara, mga kabansa, binansagan na kagad ng mga Marcos trolls, and maybe including the president, na pro-China siya. Hindi naman sinasabi na yung survey na yon ay gawa ng strat-based. Ito nga mga oligarchic and business who are now forming a more decisive conviction insofar as Marcos is concerned. Pero ano nangyari? Pinakagraping mga kabansa is 90% of the 50,000 na late absentee voters nitong nakaraang eleksyon ay walang isinama ni isa sa mga kandidato ni Presidente Marcos. 12-0. 0 doon sa late absentee voting. At sa general balloting, makabasa sa kabuuan, dadalwa lamang sa kandidato talaga ni Marcos ang lumusot sa pamamagitan ng tulong niya. Ito po ay si Erwin Tulfo at si Lito Lapid. Yung dalawang liberal, kilala na yun, dati mga senador yun. Oh. Nakalima ang pro-Duterte, mga kabalsa. So doon papunta ang pananaw ng Asia Times sa atin, no? Na nagsasabi na wala naman silang nakikita na na-face natin ang existential threat on the level of Taiwan, Ukraine, Israel, and South Korea. As no country since World War II, sabi ng Asia Times, has threatened our destruction. At ang tinuturo ng sambayanan kung saan dapat mag-devote ng atensyon ng ating gobyerno ay sa aspeto ng pangkabuhayan at pamumuhay ng Pilipino simula sa food security, mga kabansa, papunta sa peace and order, papunta sa employment. So yan ang hanggang dyan, mga kabansa, makikita natin na ang taong bayan ngayon ay sensitibo na kung paano pinatatakbo itong bansa natin. At hindi na siya basta spectator lamang. Nagpapakita na siya, nagpaparamdam na siya. Sapagkat sa katapusan, mga kabansa, sa isang demokrasya, kayo po, mga tao bayan, ang may hawak ng poder, kayo may hawak ng otoridad, kayo may hawak ng kapangyarihan sa loob ng isang demokrasya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa susunod ay kukunin naman natin kung ano nagiging epekto sa ating ekonomiya. Maraming salamat po.